Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Italaga natin sa Panginoon ang ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Lord, we ask that you give us wisdom and strength as we look into your word. Maring kami po'y nabautismohan na, subalit nawa muli sa aming puso, mabuhay, manariwa yung aming ginawang commitment sa inyo. Kami po ay magpasakop sa tubig ng bautismo. Ang panalangin ko po, Panginoon, makita namin ang inyong kalooban sa aming buhay, sa pamagitan ng inyong salita, at nawa, Panginoon, ang mga hindi pa po nagpapabautismo, makita po nila ang kahalagaan nito sa kanilang buhay pananampalataya. We commit to you every detail of what we will study this morning in Jesus' name. Amen. Amen. Makapo na po tayo. Mahalaga po ang ID. Tama, no? Nakatawa lang kasi para makakuha ka ng valid ID, kung nagsisimula ka pa lang, ang problema mo, kailangan din ng valid ID para makakuha ng valid ID. Although, ang isang tip dyan, kailangan meron ka ng birth certificate. At isa sa madaling kuning ID ay yung postal ID. Yan. Tingnan ka ninyo, katabi nyo, tanungin nyo, huwag nyo nang pakita yung ID nyo. Tanong ilang valid IDs ang meron ka. Sige nga, tanongin nyo katabi, ilang valid IDs? May driver's license, okay? Ano pa? Passport? Postal ID? Okay? Yun yung mga ID na tinatagap pag bangko, ha? Yung mag-apply ka, magkakaroon ka ng bank account. Sa mga nahack ang Facebook, mahalaga ang valid ID para ma-regain mo yung account mo. Mahalaga talaga ang ID. No? Noong una, akala ko pag sinang ID, ano yun? It stands for something. BIR, Bureau of Internal Revenue. Yung palang ID is just a short word for identity. Na identity. ID card, sabi nga nila. And sa atin naman mga Kristiyano, in a sense, what serves as our ID would be our baptism. Water baptism. Ngayon, marami po sa atin ang nabaptize na. Sino po sa inyo ang nagpa-baptize na sa tubig? Taas po ang kamay. Okay. At minsan, para pag narinig mo ito topic, parang alam ko na. Subalit, gagaya mamaya, meron po ako ikakasal na kaibigan ko. Lagi ko sinasabi sa kasal na nawa sa mga may asawa na nandito ngayon sa seremonyang ito, makita natin na bagamat tayo may asawa na, manariwa sa puso natin yung ating naging kasal. Na mabuhay muli sa puso natin yung mga sumpa. Para pag sinasumpa, parang asama, no? Isinumpa kita. Hindi, yung ating mga panata, yung ating mga ipinangako nang tayo'y ikinasal. So kahit na familiar na tayo sa topic na ito, I would encourage you to still listen and see the significance once again of the waters of baptism that we submitted to. At ang sabi po rito sa 1 John chapter 2 verse 6, sabay-sabay po natin basahin, 1, 2, go. Whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. Whoever says he continues in the Lord. Whoever says he follows the Lord. Kasi yun ang ibig sabihin ng salitang abide. Ang mga nagsasabing nananatili sa Kanya, mga nagsasabing sumusunod sa Kanya, ay dapat na mamuhay ng gaya ng pamumuhay ng ating Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng salitang walk dito. It's not referring to physical walk. It is a metaphorical way of describing the Christian life. Kasi the Christian life is a walk. At ang sabi, tayo daw po'y dapat mamuhay na gaya ng pamumuhay ng ating Panginoon. Walk in the same way in which He walked, or sabi sa New Living Translation, live their lives as Jesus did. At makikita po natin na hindi lamang po ang mga itinuro ng Panginoon ng ating susundin, subalit susundin po natin kung makikita natin sa Biblia na dapat din natin gawin ay ang kanyang mga halimbawa. We will not only follow His exhortation,
we will follow His example. At sa umagang ito, as we talk about baptism, makita po natin that we are to be baptized as Jesus was baptized. Sapagkat ito nga yung ating ID as believers. Ito yung isa sa paraan, initial expression of our faith in the Lord. We are to be baptized as Jesus was baptized. Now, gusto ko munang ilatag yung manner ng baptism. And then pag-usapan po natin yung tinatawag na meaning of baptism. Yung manner, bagamat sa aking papaliwanag po, naniniwala po ako na as far as I understand the Bible, ipinapakita po na ang bautismo po ay by immersion sa pamagitan ng lubog. May mga nagbabautismo po ng, sa pamagitan po ng pagbuhos o pagwisik, na po. Subalit, as far as we study the Bible, we will see na ideally, and I would explain why sinay ko ideally, dapat ang bautismo ay lubog. Okay, lubog. Immersion. Ngayon, may mga pagkakataon, kasi meron ako napanood sa Facebook na matandang gusto magpabautismo, subalit nakaratay na sa ICU. Paano mo babautismo niya? Diba? Major production eh. They were able to lift up the patient at inilubog sa tubig. Medyo, hindi na ako aabot sa ganon. Hindi ko na ho gagawin yon. Doon ho, magbibigay na ho ako. Kukuha na lang ako ng basin ng tubig, hindi ko rin bubuhusan, baka magka-pneumonia pa. Kundi babasahin ko yung kamay ko, tapos babasahin ko na lang yung ulo niya. But those are extreme examples. Because as far as I understand the Bible, immersion, or sa mga ibang pagkakataon, ay katulad ng mga ancient na mga documents, sinasabi na may pagkakataon, lalo na kung malayo sila sa ilog, ang ginagawa po nila, binubuhusan nila yung tao ng tubig. Kaya nga sa mga Baptist churches, may baptistry na para wala na tayong problema. Meron na tayong paglulubugan. But then, as far as we see in the Bible, bagamat ito po, ang tawag po ay descriptive. I-describe sa Bible kung ano po ang kanilang pagsasagawa ng bautismo, tayo po'y naninindigan na ito yung paraan na dapat na pagsasagawa ng bautismo. For example, nung nabautismo ng Panginoon, sabi po rito, and when Jesus was baptized, immediately He went up from the water. Ngayon yung salitang baptize, linamin po muna natin. Baptize, bautismo. Ang salitang bautismo, actually wala pong English word. Hindi talaga English word yan. Yan po ang tawag po dyan ay transliteration. For example, yung inuupuan nyo, anong tawag dyan? Ano po, sa Tagalog? Basahin nyo, silya. Di ba? Pero talaga sa Tagalog yan, upuan. Ang silya po is a transliteration from the Spanish word for chair, silya. Transliteration. Ganon din po ang salitang bautismo. Ang ginawa po ng mga Bible scholar, kasi nga po may mga, bagamat hindi na natin dapat ipaghiwalay ito, igagalan na lang ho natin, ang iba po ang pananaw, pagdating po sa pamamaraan ng bautismo, yung iba wisik, yung iba po ay yung binabasa na lang yung ulo. As far as we understand the word baptizo, ang ibig sabihin po niyan ay lubog. Subalit, yan, sabi nga rito sa aklat ni Ferguson, sa baptism in the early church history, theology, and liturgy, baptism in the early church history, sabi nga, baptizo means to dip, usually a thorough submerging. Now, meron ding metaphorical use yan. Diba, sinabi ni Christ, minsan may ginagamit tayong term, baptism of fire. Diba? It was used in a metaphorical way. It could also, sabi nga, meant to overwhelm. So, could be used whether the object was placed in an element, which was more common, yung nga, paglubog, nagugas ka ng plato, nilubog mo yung plato doon sa tubig, di ba? Lumubog yung barko, yun din ang ginagamit ng salitang baptizo. Whether the object was placed in an element which was more common or was overwhelmed by it, often in the metaphorical image or usages.
Pero again, ang salitang para po nagbabasa na ng Biblia ang pagsasaliksik. Ginawa na lang ng mga Bible scholar, itinransliterate na lang nila. Kasi ayaw din ng mga Bible scholar maparatangan na gumawa sila ng isang translation na papabor sa isang paniniwala. So para masanghamon na lang sa atin, mag-aral mabuti ng Biblia, nag-transliterate na lang sila, bautismo. Pero pag tiningnan mo, ang pinaka-ibig sabihin ng salitang baptizo, kung saan kinuha ang salitang bautismo, ang ibig sabihin ay lubog. At dito makikita po natin sa halimbawa ng Panginoon na talagang lubog nga ang kanyang pagkakabautismo. Kasi ang sabi dito, when Jesus was baptized, immediately, He went up from the water. He went up from the water. Umahon sa tubig. Remember that John the Baptist was baptizing doon po sa ilog ng Jordan River. But ginawa po ito sa ilog Jordan at ang sabi po, umahon sila sa tubig. So anong ibig sabihin na umahon sila sa tubig? Ano una nilang ginawa bago nagbautismo? Sila po ay lumusong sa tubig. Ngayon, kung ang bautismo po, buhos, sasalukin mo lang tubig ng ganyan, o kaya wisik lang, ba't mo pa kailangan lumusong? Sana tinabo na lang nila. Pwede naman yun eh. Di ba? Para mawisikan na lang. Bakit kailangan nilang lumusong? Kasi nga, ang ginawa sa Panginoon, nilubog siya sa tubig. At pagkatapos na siya nilubog sa tubig, umahon po siya mula dun sa tubig. Kaya nga po, based sa meaning ng salitang baptism, based po sa pagkakadescribe ng bautismo ng Panginoon, tayo po'y naniniwala na ang bautismo ay sa pamagitan ng paglubog sa tubig. At yun din yung ginawa, for example, sa Book of Acts. Sabi po rito sa Acts chapter 8, nung si Philip po ay nagbautismo sa isang eunuch, sa isang Ethiopian official, ang sabi po rito, they both went down into the water, Philip and the eunuch, and Philip, baptized him, the eunuch, and when they came up out of the water. Pansinin po ninyo yung description ng pagbabautismo dito po sa eunuch. Lumusong sila sa tubig. Binautismohan siya at sila'y umahon mula sa tubig. So dito natin makikita na ang manner, ang pamamaraan ng bautismo ay paglubog. Paglubog. Actually, pag binasa niyo sa Bible, pagkatanggap ng tao sa Panginoon, nagpapabautismo agad sila. Kagabi, I was reviewing and I took out one of the books in my library, The Water That Divides. At kinukwento niya yung history, yung mga sinaunang sinulat tungkol sa baptism. Nung pagkatapos ng early church, ang ginagawa nila, meron pa kasamang fasting. No? May kasama pang, dun nga nauso yung membership class. Pero pag binasa mo sa Acts, kaagad binabautismoan. Bakit po? Kasi malinaw sa mga Hudyo ang kahulugan ng bautismo. It was to be identified with something or someone. Kaya nga, di ba, bautismo ka sa pangalan ni Jesus, halimbawa. So, ang ibig sabihin, you're being identified with Jesus. Subalit, dahil nga dumating na nga ang mga hintil at pagkatas ng mamatay ang mga apostol, ay lumalawak na ang Kristyanismo. At pagkatapos noong panahon ni Constantine, kung saan naging official religion ang Christianity, marami na para makasakay sa uso. Sa totoo lang, kasi nga mukhang mas malakas sa gobyerno at that time, ang mga Kristiyano, maraming gustong umanib sa Christianity. Subalit, para matiyak na itong mga taong ito, hindi nga mga sakay lang, hindi lang nakikiuso lang, kaya nagkaroon na rin ng mga tinatawag na membership class, baptismal class. At may mga dinagdag pa silang requirement para lang matiyak na yung magpapabautismo ay talagang malinaw sa isip niya yung ginagawa niya. Unfortunately, as time goes by, marami na rin napuntang mga maling turo pagdating sa bautismo. May mga naniwala na rin ang bautismo ay nakapagliligtas
May mga naniniwala na ito ay may nagagawa sa taong nagpapabautismo, kung kaya kailangan nating ipaliwanag mo ng mabuti bakit kailangan magpabautismo ang tao bago natin bautismohan. Titiyakin muna natin na he will be baptized not only the right manner, but also with the right meaning. At yun ang magiging focus ng ating pag-aaral. No, we are to be baptized according to not only the biblical manner, but also the biblical meaning. At ano po ang purpose ng bautismo? Tingnan po natin ang halimbawa ng ating Panginoon. Ito po yung pagkakataon na matapos siyang bautismohan ni John the Baptist. At ang sabi po rito sa John chapter 1, the next day, John the Baptist saw Jesus coming toward him and he said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." And this is He, sabi ni John the Baptist, "This is He whom I said, after me comes a man who ranks before me because He was before me." Dito, makikita mo pagkilala ni John the Baptist, pagmat mas matanda siya ng 6 months sa kanyang pinsan na si Jesus, sabi niya, "This person ranks before me." And notice what he said, because he was before me. Bagamat physically, naunang ipanganak si John the Baptist, pero bago pa pinanganak si John the Baptist, ang Panginoon ay ang Panginoon na. Siya ay siya na. Sapagkat ang Panginoon natin ay Diyos na nagkatawang tao. And then sabi ni John the Baptist, "I myself did not know Him, but for this purpose, I came baptizing with water." Notice this, that He might be revealed to Israel. So merong dahilan bakit si John the Baptist ay nagbabautismo. Meron siyang purpose. And that was to identify sino yung Messiah. Kasi ang bilin sa kanya ng Diyos, ang revelation sa kanya, kapag nabautismoan mo ang Kristo, bababa ang Espiritu Santo. Makikita mong bababa ang Espiritu Santo sa kanya. The purpose of John's baptism, ang sabi niya rito, "I myself did not know Him, but for this purpose, I came baptizing with water, that He might be revealed to Israel." It was to identify the Christ. Take note, to identify, to ID, if we use a modern term, to ID the Christ. And notice, ang Panginoon, hindi siya nagpabautismo para maging Kristo. Siya po yung nagpapabautismo para makilala, ma-identify ni John the Baptist na siya yung Kristo. At ganoon din naman tayo mga mananampalataya, kaya po tayo nagpapabautismo hindi para maging Kristiyano, kundi para po ipahayag na tayo po ay mananampalataya na. We are baptized not to become Christians, but because we are already Christians. We are baptized to identify ourselves as a Christian. At alam nyo, napakadali lang naman magpabautismo kasi susunod ka lang naman sa paglubog sa iyo. Pero tandaan nyo to, sa mga Hudyo, mabigat ito. And I pray that we will have the same sense kapag tayo nagpapabautismo. That we are publicly identifying ourselves as a follower of the Lord. Hayagan, lantaran, na pinapahayag natin sa mga tao, yung sisabing madlang people. Ipinapahayag natin sa kanila na tayo po ay mananampalataya ng ating Panginoon. It was for the purpose of identification. Ngayon po, noong lumapit ang Panginoon, kasi remember, John the Baptist was baptizing people for repentance. Kaya ang tawag sa baptism ni John, the baptism of repentance. At ang sabi po sa Matthew, pag binasa po ninyo sa Matthew chapter if I remember it right, chapter 3, ang sinabi ni John the Baptist, "I baptize you to show that you have repented." Okay? It was declaring to people that you have repented. And so, remember, you're repenting. And then ito si Jesus, magpapabaptize kay John. At ano naman ang ipagsisisi ng ating Panginoon? Wala naman siyang kasalanan. Kaya kahit si John the Baptist, sinabi niya, "I should be baptized by you."
I should not be the one baptizing you. But Jesus answered him, let it be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. It is fitting for us to fulfill all righteousness. In a deeper sense, the reason why nagpabaptize ang Panginoon sa baptism ni John, which was actually a baptism of repentance, ay hindi dahil meron siyang kasalanan na dapat niyang pagsisihan, ipahayag, kundi ito po ay pag-identify niya sa mga makasalanan tulad natin. Kasi nga, ang Messiah po, He will be dying on the cross as a substitute. And we are to be, kumbaga, para po siya maging hain para sa ating kasalanan, He has to be identified with sinners. Kaya ginawa po ng Panginoon yun. Pag binasa po natin sa Biblia, napag-usapan natin ito pag mahal na araw Kapag po Yom Kippur, o yung titawag po actually New Year ng mga Hudyo yun, Yom Kippur, the Day of Atonement, nung po may templo pa, ang ginagawa po ng mga Hudyo, kukuha sila ng 2 kambing. Hindi po para gawing kaldereta at papaitan. Ang gagawin po doon sa kambing, yung isa po, papatong ng priest yung kanyang kamay doon sa kambing, and he will confess the sins of the people. It is to identify that goat as, kumbaga, as a substitute, ceremonially speaking. At yung pong kambing na yun, ay papatayin, iaalay sa Panginoon. Yung isang kambing, ay dadalhin po sa disyerto at itataboy. Para po simbolo ng ating kasalanan kapag ito po ay pinatawad na ng Panginoon, gaya ng sinabi po sa Bible, as far as the east is from the west, so I have taken your sins away from you. Yun po ibig sabihin nun. Madalas ko nga sabihin, buti na lang, hindi pusa ang pinagamit ng Lord. Kasi pag pusa, makakabalik yan No? Sabi nga nung isang nagligaw ng pusa, pagbalik niya, kasama pa rin yung pusa. Sabi ng nanay niya, akala ko ba niligaw mo yung pusa? Oo nga, naligaw kami. Kaya para makabalik ako, sinundan ko yung pusa. Kaya buti nilang kambing ang ginamit Ang ginagawa pa nga nila, talaga sisigawan nila, babatuin nila para matiyak na yung kambing na yun, wag nang makabalik. Kasi nga, ang simbolo ng kasalanan mo, kapag pinatawad na ng Panginoon, ang sabi sa Bible, your sins I will remember no more. Hindi ibig sabihin nun, forgive and forget. Kasi wala ko sa Bible. Maniwala kayo sa hindi. May mga di usang-ayon sa akin dito, pero sinasabi ko nun sa inyo, biblically speaking, forgiveness is not forgive and forget. Kasi hindi naman tayo tinatamaan ng amnesia pagkatapos natin magpatawad. So how can you forget? Tama? At lalong hindi naman nagkaka-amnesia ang Diyos pag pinatawad tayo. Ang nasa Bible, your sin I will remember no more. Ang ibig sabihin, ang ating kasalanan, kapag ito'y ating pinagsisihan, kapag ito'y pinahayag natin sa Panginoon, hindi na isusumbat ng Panginoon sa atin. Hindi yung katulad na kapag nag-away yung lalaki at babae, nagiging historical yung babae. Hindi yung hysterical lang. Historical. Naalala mo last year? Ganyan din ginawa mo Diba? Mag-uungkat. Buti na lang ang Panginoon, hindi historical pagdating sa mga pinatawad ng kasalanan. Your sin, I will remember no more. And so, nung sinabi ng Panginoon na it is fitting for us to fulfill all righteousness, the reason why He was submitting to the baptism of John, even if He has nothing to repent of, it was to identify with us sinners. Sa ibang translation, ang pagkakasabi ito, we must carry out all that God requires. That I'm submitting, sabi ng Lord kay John the Baptist, I'm submitting in the waters of baptism to fulfill, to carry out what God desires. For Christ, it was to identify with sinners. For us, God desires that we are to be baptized in order to identify ourselves as believers. It is a testimony.
Ito po'y pagpapahayag natin sa mga tao na tayo po'y mananampalataya at katulad nga ng ating kinanta, we're declaring to the people, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Kasi may iba, baka kaya ayaw magpabautismo para meron silang escape clause. Para kung sakali na medyo hindi nila makaya ang pagsunod sa Panginoon, pwede nilang sabihin, I was never part of it in the first place. Subalit, ang pagpapabautismo ay pagpapahayag ng ating pong pagtatalaga sa Diyos. Again, hindi po makikita natin, hindi makapagliligtas ang bautismo, subalit mahalaga po ito sa ating patotoo at pagsunod sa ating Diyos. We must carry out all that God requires. Sabi nga po dito sa aklat na The Water That Divides, by insisting on the baptism at the hands of John, Jesus was taking a decisive step of submission and humiliation in a process which began at Bethlehem and was to end at Calvary in obedience to the Father's wishes. And so yung pagpapabautismo po, para sa atin na mga mananampalataya, ay pagpapahayag ng ating pong pagpapasako, pagpapakumbaba sa kalooban ng Ama. Ang sabi nga for Jesus, as for everybody, righteousness. What is righteousness? Righteousness was submission to the will of God. Kaya po, pag binasa niyo po sa New Testament, wala pong mananampalataya na hindi na bautismuhan. Every believer was a baptized believer. Kasi nga, ito nga po yung pagpapayag ng pagsunod sa Diyos, pananampalataya sa ating Panginoon. Ito'y pagpapakilala, our ID as believers. And so we are to be baptized as Jesus was baptized. At ito nga yung sinabi ng Panginoon, kasi may mga nagtuturo din po later on, may katulad nung I think it was Salvation Army na sinabi nila na hindi na kailangan ng bautismo. Kasi nga, hindi nga nakakaligtas. So para saan pa? Kaya ginawa nila, tinuro nila, wala ng bautismo, which is, I believe, kabilang extreme naman, kabilang ibayo naman. Lumampas na sa nasusulat. Kasi ang Great Commission naman ng Panginoon, kasama ang pagbabautismo. Basahin po natin ng sabay-sabay, 1, 2, go. Go therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Now, pag ito po, tinignan po natin, isa lang po ang command yan. Make disciples. Pag tinignan natin sa Greek, yung go, actually having gone, or as you go, yung baptizing, at saka yung teaching, participle ng tawag, this is how you make disciples. At isa po sa gagawin in the process of making disciples ay yung pagpapabautismo. Ito nga yung pagpapakilala na tayo ay tagasunod ng ating Panginoon. Bahagi po ito ng proseso ng tinatawag na Great Commission, ang dakilang pagsugo ng ating Panginoon. Na tayo po ay tagasunod na ng ating Panginoon. Yan po yung ating pinapahayag kapag tayo po ay nagpapabautismo. Of course, maraming pangparaan para maipahayag natin na tayo tagasunod. But there's something about baptism that transcends culture na kapag nakita po nagpabautismo, it sends a strong signal that you have decided to follow the Lord. But the point is, ito isang bagay na iniutos ng Panginoon hindi lang sa mga Hudyo, iniutos ng Panginoon sa mga tagasunod niya. At sa paggawa natin ng tagasunod, as we lead people to become followers of the Lord, we are to baptize people. And as I've said, ang bautismo ay hindi nakakaligtas. Hindi po yun faith plus baptism. Kasi po, makita po natin ang pattern ng Bible. Bagamat, sa kanila pagkatanggap, bautismo agad, pero malinaw sa Bible, nauna yung pagtanggap bago yung pananampalataya, bago yung pagbabautismo. Nauna yung pananampalataya, bago yung pagpapasakop sa tubig ng bautismo. For example, sa Acts chapter 2, so those who received this word were baptized. Notice, ano po nauna? Ano po nauna?
ang pagtanggap nila sa salita ng Diyos. At pagkatanggap nila ng salita ng Diyos, sila po ay nagpabautismo. It is a response to faith. It is to demonstrate yung pong pananampalatayang isinigawa na. Kaya nga tawag nga sa bautismo, inward, sabi nga, an outward expression of an inward reality. Pagpapahayag sa labas ng katotohanang naganap sa puso natin, na tayo'y tumanggap ng Kanya salita, tayo'y nanampalataya sa Kanya, at dahil doon, tayo ay nagpapabautismo. Ganun din mababasa natin sa Acts chapter 8. But when they believed Philip, as he preached good news about the kingdom of God in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Notice, when they believed, they were baptized. When they believed the gospel, when they believed in the Lord Jesus Christ, they were baptized. And so, ang pagpapabautismo po ay hindi makapagliligtas, ito'y pagpapahayag lamang na tayo'y nanampalataya. Ang nakapagliligtas ay yung pananampalataya, hindi po nakapagliligtas ang bautismo. Parang wedding ring lang yan eh. Bakit ito na sinusuot? Yung bang alam nyo, lagi ko sinasabi ganito, nung bago kami kinasal ni Ellen, hindi talaga ako sanay magsuot ng anumang alahas. At para masanay ako, nasuot ko yung wedding ring, sinuot ko na bago pa ako ikinasal. By all intents and purposes, wala siyang anumang sinisimbolize. Wala siyang purpose. It's just like any other jewelry. Kasi sinanay ko lang sarili ko nagsusuot noon. Kasi nga, yung singsing, ang significance na noon pagkatapos ay pagpapakita na ikaw may asawa na. Mawala man yung singsing, hindi ibig sabihin noon, hindi na ako kasal. Pero the point pa rin is, kaya tayo nagsusuot para ipakita sa mga tao na tayo may asawa. Ganon din ang bautismo. It is like a wedding ring. At dito, makikita natin sa Acts chapter 8, ang kanilang pagpapahayag ng kanilang pananampalataya ay pinakita nila sa pamagitan ng pagpapabautismo. Ang nakaligtas ay yung pananampalataya, hindi yung pagpapabautismo. Pagpapahayag po ang bautismo. Dalawa po ang tawag sa mga nagbabaptize. Paido baptist at saka credo baptist. Ano pong ibig sabihin nun? Paido meaning child. Meron po mga nagsasagawa, hindi po sila Roman Catholic. Subalit, nagsasagawa po sila ng infant baptism. Kaya paido baptism. Paido baptist. Subalit, as far as we understand the Bible, nakikita po natin na ang mga binabautismuhan ay nanampalataya bago bautismuhan. Nagsisi bago bautismuhan. Tulad nito, they believe, when they believe, they were baptized. And so, bagamat we still recognize them as believers in the Lord, ito pong mga nagsasagawa ng paido baptism or infant baptism, we disagree with them for the simple fact na sa Bible po mababasa natin na ang isa sa requirement ng bautismo, nanampalataya ka. Na hindi magagawa ng bata. Lalo na ng sanggol. Tama po ba yon? Kaya, ang tawag po sa atin, credo baptist. Ibig sabihin po, credo, creed. Kailangan mo nang ipahayag mo ang pagsang-ayon mo, ang pananampalataya mo, bago ka bautismohan. So kung tatanungin tayo, para pag may nagkukwentuhan, narinig mo yung term na Paido Baptist, Credo Baptist, sabihin mo, Credo Baptist tayo. Naniniwala tayo na ang tao, kailangan ang requirement, ang requisite, doon po sa baptism ay kailangan na nampalataya ka muna. Ngayon, gaya na sinabi natin, ang bautismo ay hindi nakakaligtas, hindi ka na ipanganak na muli dahil binautismohan ka. Let me quote again from the water that divides. Well, the New Testament insists that regeneration, being born again, being born anew, spiritual birth, while the New Testament insists that regeneration must involve a personal response to the claims of Christ. Pag nanampalataya ka, you will be regenerated, you will be born again, you will be spiritually renewed, you become a new creation. Well, the New Testament insists that regeneration
must involve a personal response, faith, to the claims of Christ, it also makes clear that having been born anew, the Christian cannot and must not continue to live in isolation from others. Kaya nga sinasabi natin, di ba, first 3 parts ng ating series, ang halaga ng church membership. Because kung ikaw'y mananampalataya, you cannot and you must not continue to live in isolation from fellow believers. You have to be committed to a local gathering of believers. For once regenerate, the Christian becomes a member of the people of God. Ang sinasabi po, a member of the local gathering. Kasi po, pag nanampalataya ka, gaya ng aking piniliwanag sa inyo last time, tayo po'y nabautismuhan sa Espiritu Santo. That's something that happened spiritually, instantaneously, simultaneously sa pagtanggap natin. At tayo po'y nagpapabautismo sa tubig, kasama po doon, dinidemonstrate natin na tayo nabaptize na sa Espiritu. Pag nabaptize ka sa Espiritu, you become part of the universal body of Christ. Lahat ng mananampalataya, mula nang dumating ang Espiritu, hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, kalakip ka sa katawan ni Kristo. Iisa tayo, we have a common life in the Spirit with fellow believers, no matter what church they belong, as long as it is a Bible Christian church. Subalit, yung pagbabautismo sa tubig, ito naman po ay may kinalaman sa pagsama po natin sa isang local gathering of believers din. Kaya sabi dito, thus, baptism in the New Testament is portrayed as the means of entry into the Christian church. Kaya nga po, nire-require natin ang baptism para po sa mga magiging kaanib ng FCCF. Gusto ko rin po patuloy pang bigyan din na hindi nakakaligtas ang bautismo. Ito po'y, again, pagpapahayag. Okay? Kasi example si Abraham. Ang mga Hudyo kasi naniniwala na yung pong circumcision ay sign of the covenant. Okay. Ang malungkot lang, mababasa niyo sa Acts chapter 15, may mga Hudyo na naniwala na kailangan kang matuli ayon sa batas ni Moses para ka maligtas. Walang pinagkaiba yan sa mga tao na naniniwala na maliligtas ka kapag nagpabautismo ka. Subalit, ito po yung argument ng Bible tungkol dyan. Si Abraham, sabi ng Bible, he believed the Lord and he, the Lord, counted it to him, Abraham, as righteousness. Take note, nung nanampalataya siya, itinuring siyang matuwid. Yun po ang kaligtasan eh. Tawag natin justification, ang pagpapawalang sala ng Diyos. Nung nanampalataya si Abraham, and you have to remember this, ang kaligtasan maging sa lumang tipan ay sa pananampalataya sa Diyos. Sa New Testament, mas specific, pananampalataya kay Kristo. Pero sa Old Testament, hindi po pananampalataya at gawa. May iba kasi nagsasabi, sa lumang tipan, naliligtas sila sa pamagitan ng gawa. Sa New Testament, maliligtas sa pananampalataya. Hindi po consistent ang Bible. Mula lumang tipan hanggang bagong tipan, maliligtas ka sa pananampalataya sa Panginoon. At ang sabi rito, Abraham believed the Lord and he was counted as righteous because of it. And then, ito po, ang context niyan, hindi pa pinapanganak maging si Ishmael. Sa Genesis chapter 17, isang chapter lang pagitan, pero dito po sa Genesis 17, 13 years old na si Ishmael. At doon pa lang siya, doon pa lang po si Abraham ay natuli. Sabi ng Panginoon kay Abraham, you shall be circumcised in the flesh of your foreskin, and it shall be a sign of the covenant between me and you. Ngayon po, yung kaligtasang ito, sabi ni Paul, is this blessing? Ito bang kaligtasang ito? Ito bang justification na to? Ito bang pagpapawalang sala na to? Is this blessing then only for the circumcised? Or also for the uncircumcised? Ito ba para sa Hudyo lang o para sa Hentil na katulad natin? At itong sabi ni Paul, for we say that faith was counted to Abraham as righteousness.
And then sabi ni Paul, how then was it counted to him? Was it before or after he had been circumcised? It was not after, but before he was circumcised. Bago pa siya natuli, ang sabi po ng Biblia, siya po'y counted as righteousness na. Kaya sinasabi po natin, ang bautismo po, hindi nakapaligtas, ito'y pagpapakita lang na tayo po'y tumanggap na. Katulad ng circumcision as a sign of the covenant. Sabi rito, he received the sign of circumcision as a seal of the righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised. O yung sabi po rito sa New Living Translation, circumcision was a sign that Abraham already had faith and that God had already accepted him and declared him to be righteous even before he was circumcised. Circumcision was a sign that Abraham already had faith. Ganon din naman tayo, yung bautismo natin is a sign, palatandaan, hindi pamamaraan ng kaligtasan, palatandaan na tayo'y nanampalataya na. Tandaan po natin yon para kapag nakakabasa po tayo ng mga verse na katulad nito, hindi tayo nawiwindang. Kasi meron tayong makikita ng verse na katulad nito. Basahin po natin na sabay-sabay. 1, 2, go. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. You have to keep in mind the purpose of baptism so that you will be able to interpret verses like this properly. Kasi pagkakita agad dito unang portion, whoever believes and is baptized will be saved. Kita mo na, Brad, kailangan ka mabautismohan para maligtas. Teka mo na, kapatid. Tuloy mo lang ibasa. Kasi tandaan nyo, noong unang panahon, pag tumanggap ka, bautismo agad. So it is assumed, once you believe, immediately ibabaptize ka. Kaya yan ang pagkakasabi. Pero tingnan nyo, ang sabi, whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. May nakalagay ba dyan? Who is not baptized will be condemned. Wala. Madalas, binibigyan din lang nila yung unang part. Ano yung unang part? Ang sumampalataya at mabautismo ang imaliligtas. Subalit hindi nila pinapaliwanag yung pangalawa. Ang parurusahan, ang hahatulan ay yung hindi pananampalataya ng tao, hindi yung hindi niya pagpapabautismo. Kaya bagamat sinabi na whoever believes and is baptized will be saved, you have to remember this, ang tinutukoy na nakapagligtas ay yung pananampalataya, at kapag di ka nanampalataya, mapapahamak ka. Ang parurusahan, ang hahatulan ay ang kawalan ng pananampalataya, hindi ang kakulangan ng bautismo. But still, baptism is significant. Katulad din yan ng communion. Even if it is symbolical, it is significant. Sapagkat ito'y pagpapakilala natin na tayo'y mananampalataya. Tuloy lang natin. Sabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jews first and also to the Greek, ang ebanghelyo. Sabi nga, pag pinaniwalaan mo, maliligtas ka. Anumang nilalaman ng ebanghelyo, makapagliligtas kapag pinanghawakan mo na si Kristo ang namatay, na si Kristo'y nabuhay, at si Kristo po'y dapat nating tanggapin bilang ating Panginoon at tagapagligtas upang tayo po ay magkaroon ng katiyakan ng buhay na wala hanggan. That is the gospel. At sabi ni Paul, that is the power of God for salvation to everyone who believes. Kaya dahil alam natin na yun ang gospel, maintindihan natin, sinabi ni Paul, God did not send me to baptize, but to preach the gospel. Now, kung kasama sa kaligtasan ng bautismo, bakit sinabi ni Pablo, hindi ako pinadala para magbautismo, pinadala ako para mangaral. So, hindi kasama sa pinapangaral ng mensahe ng kaligtasan, ang bautismo sa tubig. Anong gospel? It is the cross of Christ. Ang kamatayan muling pagkabuhay ng Panginoon, yun ang gospel. Hindi kasama doon ang bautismo sa gospel. Kaya nga sinabi ni Paul, Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel. But still,
bagamat nililinaw natin ang bautismo hindi nakapagliligtas, even if it is symbolical, and I'll explain more about the symbol next week. It is an expression of our faith. It is in obedience to what God desires. Let it be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. This is what God desires for every believer to testify about his or her relationship with God. At kung tayo tagasunod ng Panginoon, kasama sa ating susundin, ay hindi lamang ang kanyang mga katuruan, kundi ang kanyang huwaran. We are not just to follow his exhortations, we are to follow his example. We are to be baptized as Jesus was baptized. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Panginoon, sa aming naging pag-aaral tungkol sa bautismo, nawa sa amin po mga nabautismoan na nariwa po sa amin ang halaga nito at ang aming naging pagpapasya na ipahayag ang aming pananampalataya. That we have made a public declaration, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Panalangin ko po sa bawat isa, lalo na po sa mga kapatid na hindi pa po nagpapasailalim sa bautismo, na makuha namin ito hindi as a requirement for salvation, but it is our expression of our gratitude, ang pagpapahayag namin ng aming pasasalamat sa kaligtasan na natanggap namin ng kami nananampalataya sa inyo. Sa amin pong pagpapabautismo, amin po pinapahayag, hindi namin ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat ito po ang kapangyarihan ninyo sa kaligtasan ng tao. Nawa sa bawat pagsasagawa namin ng bautismo, it is a declaration of your grace. It's a declaration of your good news of salvation, of the death of the Lord on the cross, and that your Son rose again because you accepted His sacrifice for our sins. Nawa maging ang aming pagpapabautismo'y malakas na pagpapahayag ng pananampalataya lamang sa Panginoon ang makapagliligtas. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Sa inyo po ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.